أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang isipan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakaranas ng pagkabalisa, pagkalito, magulo at maligalig. Isipan na kung saan ang lason ay tumatagos sa kaisipan at nagpapalihis ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakas ng pagkasobra ng pagnanasa ay lason. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'u salata wattaba'u syahawati fasawfa yaquluna gayya." Sinabi ng Allah sa Quran, sa kasinundan matapos nila ng kahalili na nagpabaya sa pagdarasal at sinunod ang pagnanasa, kaya ang nasasalubong nila ang pagkaligaw. Pagkaligaw na sanhi ng paglayo ng landas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaligaw na sanhi na kung saan pagkalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kadahilanan sa lason sa pangunawa para hindi makakilala ng tama at mali. Tama na kung saan na kanyang iniwawaksi at mali na kanyang tinatangkilik at tinatamasa, sa kadahilanan ang pagnanasa ay namamayani. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqana innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adabun syadidun wallahu azizun dul intiqam." Sinabi ng Allah sa banal na Quran, noon pa ay gabay para sa mga tao at nagpababa ng pamantayan, Quran. Sa katunayan, ang mga yaong nagtakwil sa mga palatandaan ng Allah ay mapapasa kanila ang matinding kaparusahan, at si Allah ang makapangyarihan na may-ari ng paghihiganti. Allah na dakila, Allah na sandigan ng lahat, Allah na ating Panginoon na hindi natin itinatambal, kaya tayo'y matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, tangkilikin natin ang tama, umayon tayo sa kautusan ng Allah, tangkilikin natin ang tama, iayon natin ang ating buhay sa ating relihiyong Islam. Yan ang mag-aagapay sa atin sa katotohanan, sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang lason sa isipan ay humahantong sa pagkabulag. Ang lason sa isipan ay humahantong sa di pagkilala. Ang lason sa isipan ay humahantong sa pagkalimot. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun." Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "At sadyang nilikha namin para sa impyerno ang napakarami mula sa mga engkanto at tao. Dahil mayroon silang mga puso na hindi naman nakakaunawa ang mga ito. At mayroon silang mga mata na hindi naman nakakakita. At mayroon silang mga tainga na hindi naman nakakarinig. Sa makatwid sila ay kagaya ng mga hayop, bagkus sila'y mga ligaw. Bagkus sila'y mas naliligaw, sa makatwid sila ang mga pabaya." Pagkapabaya ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sanhi ng pagkalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkapabaya ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging sanhi ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkapabaya ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sanhi ng pagiging suwail sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pusong tinakpan, pusong tumigas, na kung saan dahilan na hindi nakinig sa salita ng Allah, hindi umunawa sa utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi sumunod sa kautusan ng ating relihiyong Islam, kaya tumatalab ang lason ng paunti-unti sa isip at katawan at paniniwala na hindi namamalayan ng tao na dahilan ng pagkalihis ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalihis sa relihiyong Islam na tinatangkilik ang kamalian, tinatangkilik ang hindi kabutihan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, paghihikayat sa pag-iisip, lalo na pagdaan ng panahon. Sinabi ng Allah sa Quran, Huwalladhi khalaqakum min thurabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablugu ashuddakum thumma litakunu suyukhan wa minkum man yutawaffa min qabl walitublugu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Sinabi ng Allah sa Quran, siya ang yaong lumikha sa inyo mula sa alabok, at pagkatapos mula sa patak, nutpah, at pagkatapos mula sa kumapit, alaka, at pagkatapos ay ipinalabas niya kayo bilang sanggol, at pagkatapos upang aabot kayo sa inyong kalakasan, at pagkatapos para maging mga matatanda, at ang ilan sa inyo ay namamatay bago pa ito, at para aabot kayo sa itinakdang palugit, at baka sakali kayo'y makakaunawa. Pangunawa na dalisay, pangunawa na bukas na isipan, pangunawa na pagtanggap sa katotohanan na sundin ang Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan ang kanyang mga ipinagbabawal. Kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makakamtan ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dalisay na puso't isipan, na bukas na kaisipan na pagkilala sa katotohanan. Para hindi malason ang isip, ay kumain ng halal. Sinabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhal rasul, kulu min tayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim. Sinabi ng Allah, o mga mensahero, kumain kayo mula sa mga malilinis at gumawa ng mabuti. Sa katunayan, ako ang maalam sa inyong mga ginagawa. Gumawa ng mga mabubuti, sa katunayan, ako ang maalam sa inyong mga ginagawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang puspos ng awa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang puspos ng kaalaman, na kung saan mga kapatid sa pananampalataya na wala tayong maililihim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Batid niya kung ano ang nasa ating isipan. Batid niya kung ano ang nasa ating puso, kung ano ang ating layunin. Kaya biro mo ang pagdidisiplina sa anak o mga ngaral ay tinuturing krimen sa ating panahon. Pagwasto sa kabataan, pagpapaalala sa katotohanan na kung saan tinatanggihan ng mga tao. Tinatanggihan nila na itinuturing nila ito na krimen, na kung saan nayayapakan, napipigilan ang kanilang pagnanasa, na sila'y inyaakay sa kabutihan, na sila'y aakayin sa katotohanan, ngunit ang may lasong isipan ay hindi tanggap ang katotohanan. Para hindi mabiktima ng mga lason na nagpapahina ng pagkatao at dignidad, mahina ang pagkatao dahil napuno na ng lason ang isip. Sinabi ng Allah sa Quran, Wallahu yuridu ay yatuba alaykum wa yuridu alladina yattabi'una ash-shahawati an tumillu maylan adima yuridu Allahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sinabi ng Allah sa Quran, at gugustuhin ng Allah
natatanggapin ang pagbabalik loob sa inyo habang gugustuhin naman ng mga sumusunod sa mga pagnanasa na malilihis rin kayo ng matinding pagkalihis. Gugustuhin ng Allah na pagagaanin ito hingil sa inyo at nilikha ang tao na mahina. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na huwag tayong magtaka na kung saan na ikaw ay gumagawa ng kabutihan na sumusunod sa Allah, na tinatahak ang kabutihan landas ng ating relihiyong Islam, ngunit meron pa ring mga tao na umaasa na ikaw ay malihis at makagawa ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila yung mga tao na merong lason ang kanilang kaisipan, ang kagustuhan na walang kaisipan na pumipigil ay hahantong sa kawalan ng dangal. Inulat ni Abu Mas'ud radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwa idha lam tastahi pasna ma syi'tah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan mula sa mga naabutan ng mga tao mula sa salita ng propesiya, kapag wala kang hiya, kung gayon ay gawin mo ang iyong nais, isinalaysay ni Bukhari. Pagkawala ng hiya na dahilan na kung saan na hindi tatalab sa kanya ang kabutihang aral. Pagkawala ng hiya ay hindi niya papansinin ang katotohanan at siya ay magtatampisaw sa paggawa ng kasalanan, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtalikod sa relihiyong Islam, pagmamalaki na kung saan dahil nawala ang hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang hiya ay kabilang sa pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pampahina ng isip ang lason sa katwiran. Katwiran na baluktot, katwiran na hindi pagtanggap, katwiran na pagmamalaki na kung saan binabaluktot nila ang katotohanan na iginigiit nila ang kamalian na kanilang isinasagawa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inulat ni Salama radiyallahu anha na ipinagbawal ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hingil sa lahat ng nakakalasing at nakakapagod. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang mahina ni Albani. Sabi niya, ang kulli maskurin mupattir. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, na lahat ng nakakalasing at nakakapagod. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, pagkawala ng katinuan ng isip, pagkaligaw, pagkahilo na kung saan balisa, nalilito, magulo, maligalig, ang lason ay tumatagos sa mga negatibong kaisipan at nakakalason ng damdamin sa ating kamalayan na nakakaapekto rin sa ating kalusugang pangkaisipan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang lason ng alak ay nagpapalutang ng ulirat, nagpapawala ng ulirat, nawawala sa katinuan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, inulat ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma askara katiruhu pakaliluhu haram. Ma askara katiruhu pakaliluhu haramun, rawahu Abu Dawud. Kaya yun mga kapatid sa pananampalataya, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang anumang nakakalasing na marami, kung gayon ang kaunti nito ay bawal, isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Albani. Mga inumin na nagpapawala ng ulirat, o inumin na nagsanhi ng pagkalimot, inumin na kung saan dahilan kung bakit ang tao ay nawawala sa kanyang ulirat at nagawalan ng hiya, nakakagawa ng kasalanan, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagbabago sa buhay ay kinagawaan ay walang problema basta nasa loob lamang ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babaguhin,
mo ang iyong buhay, babaguhin mo ang iyong pamamaraan, babaguhin mo ang kayong estilo, babaguhin mo ang iyong kagustuhan na ito'y hindi bawal basta nasa kautusan ng ating relihiyong Islam, basta hindi sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tayong nilalampasan na hangganan ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbabago sa buhay ay kinagagawian na naghahangad ng kabutihan na kung saan basta sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nakakasuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, inulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an tajdaru ni'matallah qala Abu Muawiyah alaikum. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tumingin kayo sa sino mang mas nakakababa sa inyo at huwag kayong tumingin sa sino mang mas nakakataas sa inyo, sapagkat ito ay mas lalong makakabuti para hindi ninyo mamaliitin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Muslim. Pagpasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapasalamat sa kanyang mga biyaya, pagpapasalamat sa lahat ng ating nakamtan, pagpapasalamat lalong-lalo na sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo naging mga Muslim na sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makita natin ang lason ng kaisipan, lalo na ang inggit sa iba na gustong kunin ang biyaya ng iba. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, lason kung hindi ka na magtitiwala sa iba. Inulat ni Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yuqalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum a'dama ajran min al-mu'min alladhi la yuqalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Rawahu Ibnu Majah wa sahahu Albani. Inulat ni Ibnu Umar, kalugdan nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mananampalatayang yaong nakikipaghalubilo sa mga tao at nagtitiis sa kanilang pasakit ay mas matindi sa gantimpala kaysa yaong hindi nakikipaghalubilo sa tao at hindi nagtitiis sa kanilang pasakit. Isinalaysay ni Ibnu Majah at itinama ni Albani. Pagtitiis na kung saan sa ating relihiyong Islam, pagtitiis sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis sa pinagbawal ng Allah, pagtitiis sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, gantimpala ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pagtitiis sa pagkamit o paghintay sa gantimpala na minimithi na kung saan ay meron itong kalakip na pagpapala. Kaya ang pagtitiwala ay ito'y isang lason na kung saan na dahilan kung hindi natin alam dahilan na pagkaligaw ng tao. Pagtitiis na kung saan ang hindi pagtitiwala ay nakakasira ng utak, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dayatul amana pantadirus sa'ah. Qala kaifa idza ada'atuha ya Rasulullah, idza asnal al-amr ila ghairi ahlihi pantadirus sa'ah. Rawahu Bukhari. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag naiwala ang pagtitiwala, kung gayon ay hintayin ang oras. Meron nagsabi, paano ito maiwala? O mensahero ng Allah, kanyang sinabi, kapag ikipinagkatiwala ang mga bagay sa hindi karapat-dapat,
kung gayon hintayin mo na ang oras, isinalaysay ni Bukhari. Tanda ng oras na nalalapit na meron tayong makikita sa panahon natin ngayon na mga pinagtiwala na hindi nila ibinibigay ang karapatan ng pagtitiwala, na isinasangkalan ang relihiyong Islam. Isinasangkalan ang relihiyon para makamtan ang mga bagay na kanilang ninanais, mga amana na pinagkatiwala na kung saan sa iba nila ito inaayon, sa iba nila ito isinasagawa, na kung saan kinukuha nila ang mga bagay na ipinagkatiwala na hindi nila natutupad, na kung saan ginagamit nila sa kanilang pagnanasa, inaari nila ang bagay na hindi sa kanila, na kung saan na hindi sila na matatakot sa Allah, wala silang pakundangan sa pagkuha ng mga amana, na kung saan ito'y inaari nila, na dito makikita ang kanilang pananampalataya na ang mga taong hindi mapagkatiwalaan, sila ay walang pananampalataya, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la amana wala imana, na kung saan ang hindi mapagkatiwalaan ng amana ay walang pananampalataya. Kaya hindi na tayo magtaka mga kapatid sa pananampalataya na kung meron tayong nakikita na ginagamit ang relihiyong Islam, isinasangkalan ang relihiyong Islam para masunod ang kanilang layaw kapritso, na kung saan makuha nila dito, matugunan nila ang kanilang pangangailangan sa makamundong bagay na kanilang inaangkin, na kanilang inaari, ang bagay na ipinagkatiwala sa kanila na hindi nila naibibigay ang wasto na ipinagkatiwala dito, bagkos kanila itong inangkin, na ito'y pananagutan pagdating sa kabilang buhay. Kapag sumobra ang pag-alaala sa isip ng iba ay lason. Sinabi ng Allah sa Quran, ya ayyuhalladina amanu ijtanibu katiran minad-danni inna ba'da-danni ithim wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sinabi ng Allah sa Quran, o mga yaong sumasampalataya, layuan ninyo ng madalas ang ilang hinala, katotohanan ang ibang hinala ay kasalanan, at huwag kayong maniktik at manlibak sa bawat isa sa inyo. Iibigin ba ng isa sa inyo na kakainin ang laman ng kanyang kapatid na bangkay? Kung gayon kasuklam-suklam ito, kaya matakot kayo sa Allah, katiyakan si Allah ang tagatanggap ng pagbabalik loob na mahabagin. Mga kapatid sa pananampalataya, lason sa isipan ang paghihinala, lason sa isipan ang maniniktik. Kaya yung mga ganitong tao na kung saan sila ay may problema sa kanilang kaisipan, kung kanilang kaugalian ang mga ganitong gawain, kaya huwag magpadaig sa mga problema dahil lason. Kaya tayo'y manalig sa Allah, sandigan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, wala tahinu bibtigai qaumin in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarji'una minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Sinabi ng Allah sa Quran, at huwag panghihinaan ng loob sa pagtutugis ng pangkat. Kung kayo'y nagdurusa ay talagang nagdurusa rin sila tulad sa inyong mga pagdurusa. Habang umaasa kayo mula kay Allah na hindi naman nila inaasam, at si Allah ang naging maalam na marunong. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, dumating ang mga bagay na mga suliranin sa ating buhay na ang sandigan natin ay ang Allah. Sinusubok tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano ang pananalig natin, kung gaano ang pag-asa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya manalig tayo sa Allah, umasa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay hindi niya tayo pabayaan sa anumang ating kalagayan. Ang isang mananampalataya, siya ay kakapit, iaayon niya na kung saan ang kanyang buhay
buhay na kanyang alam na ang buhay ng isang mananampalataya ay ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makita natin na umiwas tayo sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah. Lason rin ang hindi maging matapang sa katotohanan. Pagtanggap ng katotohanan na makita natin na ito'y isang gantimpala. Kung ang tao ay hindi tatanggap ng katotohanan, siya ay merong lason sa kanyang isipan. Kalat ang lason sa isip, kung ano-ano ang iniisip, balisa, nalilito, magulo, maligalig, na kung saan walang panatag na pag-iisip. Kaya makita natin mga kapatid sa pananampalataya, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya'ti alan nasi sanawatul qadda'at yusaddaqu fiha al-kadib wa yukaddibu fiha as-sadiq wa yu'taminu fiha al-qa'in wa yuqawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha al-ruwaybida kila wa ma ruwaybida qala ar-rajulun tapihu fi amrin amma rawahu Ibnu Majah. Sahahu Albani, inulat ni Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, darating sa mga taong mga panlokong taon na pinaniniwalaan roon ang sinungaling at pinapabulaanan ang tapat at pinagkakatiwalaan ang manluloko at gagawing manluloko ang mga ang mapagkatiwalaan at magsasalita doon ang ruwaybida. Merong nagsabi, o ano naman ang ruwaybida? Kanyang sinabi, lalaking mahina ang pag-intindi habang sumasalita hingil sa mga bagay-bagay. Para sa karamihan, isinalaysay ni Ibnu Majah at itinama ni Albani. Ang pagpapakalat ng kalituhan sa mga tao sa pamagitan ng social media ay mga lason sa ating panahon. Lason sa ating panahon na kung saan magdudulot ng pagkalito, pagkabalisa ng isipan at pagkagulo at pagkaligalig. Kaya naiiba ang mga kaisipan ng mga musmos dahil sa mga napapanood. Naimumulat sila sa mali na paniniwala na itatanim sa kanilang isipan, nalalason ang kanilang isipan tulad ng mga pangkanta, tulad ng mga ipinagbabawal na kanilang nakikita sa social media, sa telebisyon, na dahilan na matanggap nila na maitanim sa kanilang isipan na ito'y pwede sa ating relihiyong Islam. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَوِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا Pabashirhu bi'adabin alim. Sinabi ng Allah sa Quran. At meron sa mga tao na bumibili ng mapang-aliw na kwento para mailigaw sa landas ng Allah na walang kaalam-alam at itinuturing pa niya itong katatawanan. Magkagayon, mapapasa kanila ang kahiyahiyang kaparusahan at tuwing binibigkas sa kanya ang aming mga talata, tumalikod siya ng may pagmamalaki na para bang hindi nakarinig nito, kagaya talagang merong pagkabingi sa kanyang dalawang tenga, kaya't balitaan mo siya ng isang mahapding kaparusahan. Kaya yun mga kapatid sa panampalataya, kaparusahan ang kasasadlakan ng taong nalason ang kaisipan na tinanim niya sa kanyang isipan ang mga pinagbabawal ay pwede sa ating relihiyong Islam. Ang mga tao ay mahina sa kaalaman, sa paniniwala, kaya nilalason ng iba. Sinabi ng Allah sa Quran, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum
arbaban min dunillah wal masiha ibnu maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Sinabi ng Allah sa Quran, itinuring nila ang kanilang mga eskriba at mga pare bilang mga Panginoon bukod pa kay Allah, at gayon din ang Mesiyas na anak ni Maria, at hindi naman sila inutusan bukod para sambahin nila ang iisang Diyos, walang Diyos kundi siya, kaya kaluwalhatian sa Kanya kaysa kanilang mga itinatambal. Mga maling paniniwala ay mga lason sa mga isipan, lalo na ang mga pamahiin. Kaya dito mga kapatid, ang takot at pag-asa ay sa ibinla inilagay, kaya bilang alipin ng Allah, tayo ay matakot lamang sa Allah at umasa sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah siya ang dapat katakutan at sa Kanya ang pag-asa ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nananalig, nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa panampalatayang Islam, nain sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging kabilang tayo sa nagabayan, na maliwanag ang ating isipan, na tumatanggap sa katotohanan, maging malinis ang ating isipan, na tatanggap sa katotohanan at susunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at iiwas sa pinagbawal ng Allah. Hilingin natin ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala na manatili sa atin at hindi tayo mailihis sa mga gawaing pagsamba, at hindi natin maigwaglit ang ating relihiyong Islam na ilang saglit, bagkus tayo manatili sa ating relihiyong Islam na sumusunod at may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.